So mapagkakatiwalaan, paano masasabi na although alam natin na mapagkakatiwalaan ang Panginoon, pero yung makikita natin specifically yung trabaho ng Panginoon. Paano siya trumabaho at paano din magiging reliable yung trabaho natin. Ito sa matinding hinahanap ngayon. Maging sa mundo, maging sa ministeryo natin, napaka-importante ng reliability, yung mapagkakatiwalaan. Kung ikaw man din may tao, gusto mo reliable eh. Na yung kapag may sinabi ka, alam mong nagagampanan yung ginagawa. Kapag ikaw may trabahante o sa negosyo mo, kaya disciple mo, gano'n, kailangan alam mo, reliable siya eh. So ito ngayon, hinahanap talaga itong reliability. Mula noon hanggang ngayon, kapag reliable ka, talagang matindi yung blessing na darating sa buhay mo. Kasi marami maapektuhan nito at actually pang market mo to eh. Yung reliability, yung resulta nitong reliability, parang isasama mo yan sa portfolio mo eh. Di ba kapag ganun tayo, bawa may negosyo ka, i-report mo yun ngayon kasi ipapakita mo ano na yung trabaho mo, yung ginawa mo. Kahapon ba yon? Nakita kami kasi ng ibang mga pastors, dinalaw nila ako, nilibre nila ako pagkain, tapos yun, pumunta sila sa church, nagkapi-kapi muna, at mayroon doon nagpapagawa ng bahay niya yata. Tapos sabi ko sa kanya, sino yung architect mo? Tapos may sinabi siya sa akin, ito yung architect mo. Sabi ko, teka lang, nagkabayaran na ba kayo? Sabi niya, kasi daw yung parang tawag dito, may architect, tapos ipapabid yung mga contractors. Sabi ko, pati architect mo, ipabid mo. Kasi ultimo architect, dapat, sabi ko sa kanya, may portfolio ba yan? May pinakita ba sa'yo na resulta? Pastor, daming picture na pinakita sa akin eh. Sabi ko, hindi ano yun. Picture lang yun. Kailangan portfolio. Sabi ko, hindi yung picture. Hindi yung drawing, hindi yung ginawa sa yung sa AutoCAD. Kailangan yung resulta na ginawa niya. Sabi ko, ilan na yung nagawa niya na bahay? Ilan na yung nagawa niya na building? Ilan na yung nagawa niya na ganito, na katulad ng ipapagawa mo, hindi drawing. Hindi drawing, iba yung drawing, iba yung resulta. Nagulat siyang gano'n. Oo nga, no? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi porket yun na yun. Maganda kasi, resulta. Makita mo kasi yung reliability nung magiging architect mo, kaya nung engineer. Yun. So napaka-importante niya talaga. Napaka-importante. So ngayon, makikita naman natin dito ngayon kung gaano ka-reliable. Paano ba magiging reliable? Paano natin malalaman na ang Bible ay reliable? Siyempre, gawa ng Diyos yan. Paano malalaman na ang isang worker ay reliable? Ang servant ng Panginoon o ang minister ng Panginoon ay reliable. Paano natin malalaman? Nito. So, buksan natin Bible natin in 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Di ba sa SOD natin na nakaraan ito? Yan. Okay, 2 Timothy 3:16 to 17. Palagay dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So number 1, before that, alam nyo ba, may nagkaroon ng ang Barna Research Institute, Barna Research Group. Nagkaroon sila ng research at this is about Bible as literal or inspired word of God. Which of the following statements, sabi nila, comes closest to describing what you believe about the Bible? So, ayan yung all teens, Protestant, Catholic, non-practicing Christian. Biro mo, non-practicing Christian pero Christian. Hindi nagpa-practice ng pagka-Kristiyano. Dami talaga niyan. Perfect, meron dito. So, number 1, sabi nila dito, actual word of God and should be taken literally, word for word. Sabi ng mga kabataan, 20% Protestant, 42% Catholic, 29%, tapos non-practicing Christian, 16 other faith, 5%.
Inspired ba ang Word of God? Inspired Word of God, walang error. Some verses symbolic. Sabi ng mga kabataan, 30% sila naniniwala na inspired yung Bible. Kabataan to teenager. Sabi ng mga Protestant, ito tignan nyo maigi, kalahati ang nagsabi na Protestant. Pag sinabing Protestant hindi lang Protestante yan na tulad ng iba na UCCP lang dapat. Ibig sabihin nito, hindi Catholic. Okay, na Christian nagsasabi, liban sa ibang mga cult na tinatawag. Ito yung Protestant. The Word of God daw, sabi ng mga Protestant, kung inspired ang Word of God, walang error. Ang sabi ng bataan, 30%, naniniwala sila, inspired ang Word of God, walang error. Tapos sabi ng Protestant, 50% nagsasabi na inspired ng Word of God. Protestant nagsabi, 50% lang. Catholic, naniniwala sila ng Bible inspired, 49%. Sa kanila, non-practicing Christian, 34%, and other faith, 14%. So, nagsasabi na hindi inspired ang Bible. 7% sa mga kabataan, hindi inspired ang Bible. Protestant, sinasabi nila na 1% ng mga Protestant, sinasabi hindi inspired ang Bible. Catholic, 1%. Non-practicing Christian, 10% and 7% sa other faith. Just another book of teachings written by men. Para lang yan yung mga libro na sinulat ng pangkaraniwang tao. Sabing ganon, 19% sa mga teenagers, tapos 1% sa Protestant. Biruin mo, meron pa rin nagsasabi, 4% sa Catholic, 11% practicing Christian, saka 43% sa other faith. Anong point natin dito? Biruin mo, ultimo Protestant. Pero pa rin naniniwala na hindi inspired ang Word of God. Na pangkaraniwan sulat lang yan ng tao talaga. Na hindi Diyos ang sumulat yan. So nakakagulat talaga ito. Nakakapangamba itong mga ganitong mga katuruan. So hindi ko na nilagay dito yung screenshot kay Pastor Ed Lapis. Alam nyo naman na yon. Yung sinabi niya, di ba? Sinabi niya na hindi ang Bible ay hindi lahat Word of God. So malinaw na sinabi niya yon. Marami ng mga kumalat na nag-screenshot kasi hindi pwedeng kopyahin yung kanyang, hindi pala pwedeng mag-comment sa kanyang post na yon. So maraming mga nangyayari. Actually mga mga liberal na Christians, Christians pa rin liberal. Naniniwala doon. Yung iba mga theologian, sila Karl Barth na tinatawag, sila yon. Tapos yung iba pang mga mananampalataya. Actually, pati ang tawag nito, ang dating daan, ganyan din yung paniniwala nila. The Bible contains the Word of God. Naglalaman lang ang Bible ng salita ng Diyos. So ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, tingnan natin. Ano ba matututuan natin dito sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17. So number 1, tingnan natin tong reliable Bible. Let's look at the reliable Bible. So kung malaman ng bawat isa natin na ang Bible sa atin na ang Bible ay reliable. So I call it Bibliology 101. So una, dapat malinaw yan sa isang mananampalataya na ang Bible ay reliable. Ngayon, mahirap, katulad niyan sabi ko, mahirap magsabi, dalawang side Maraming mga critics nagsasabi, di ba sa Pinoy version, hindi yan, hindi maaasahan yan. Kabilang side, sa mga kabilang side naman, hindi maaasahan yan. Kaya lang, ang problema kapag puro salita, na yan, yun lang. Kinakailangan, pag sinabi mong hindi reliable yan, give me some proof na hindi reliable yan. Okay, maraming mga ganyan ngayon. But give me some proof na hindi reliable yan. Sabihin mo sa akin na hindi reliable yan, bakit? Tulad niyan sa NIV, may kulang daw. Sabi mo sa akin, ano yung kompleto? Ano ba yung kompleto para masabi mong kulang? Ngayon, pag wala kang masabi, teka lang, lang yan, maubos panahon natin dyan. So madami kasi mga ganun tao ngayon. So, ubusin yung mga panahon natin. Kaya lang, sa kabilang banda naman, paano mo naman nasabi na reliable yan? Sa side naman natin yon. Di ba? Paano mo nasabi na reliable yan? So kinakailangan, may proof ka rin. Kasi tayo naman, although may faith tayo, pero hindi tayo blind faith. Although faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see,
Di ba? Hindi naman natin nakikita ang Diyos, pero hindi pwede. Hindi, basta may Diyos. Hindi, may proof si Lord eh. Na totoo siyang Diyos eh. May tinatawag na, di ba, yung law of cause and effect na tinatawag, cosmological argument, ontological argument, yan yung mga classical na argument just to prove that God exists. So may proof lagi. Ganun din si Lord. Di naman blind faith tayo. Okay, ngayon, paano na Bible? Kapag kasi hindi na unawaan ito, lalo na kaya siguro pinapublic na rin natin si Pastor Ed Lapis, mataas talaga yung paggalang ko. Pero syempre, mas mataas paggalang ko sa salita ng Diyos, saka sa Diyos. Syempre, nabababo yung salita ng Diyos, mas mahal ko si Lord kaysa sa sino man tao. Ganon. So kinakailangan, saka at the same time, maraming nakikinig sa kanya eh. Maraming iba nga sa inyo, may libro niya eh, di ba? Tapos ako, honestly, nag-uumpisa ministry ko, talagang malaki yung nagawa niya sa buhay ko para sa pagpapatuloy sa ministry. Para makapagpatuloy, paano mag-preach, paano ganyan, nung basic, nung bago ako sa pananampalataya. Kaya lang, nung tumatagal, para yatang hindi maganda. So kinakailangan makorek ito. Para nang sa gayon, hindi tamaan yung church natin. Saka, trabaho ko yun nasa pastor. Kaya ang pastor, di naman preach ng preach. Ang pastor, nagpapakain sa tupa at inaalagaan yung tupa. Pinoproteksyonan yung tupa. Kasi sa trabaho ko, sa trabaho nating mga top leaders ng church na ito, trabaho natin yon. So, paano natin malalaman ngayon na ang Bible natin ay reliable? Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Makikita natin dito yung Greek word na dito ay yung theopneustos. Itong theopneustos na ito, theos, tapos dalawang nanggaling yan sa dalawang salita ng Greek, theos saka pneuma. Yung theos, God, tapos yung pneuma, yung neustos niyan, di ba, pneuma yon. Ibig sabihin, wind, breathe, air. Theopneustos. So theo tapos plus pneuma. So yung Greek word na theopneustos, ang ibig sabihin nito, God-breathed or inspired by God. Refers to the fact that God supernaturally guided the authors of the Bible to write exactly what He wanted to communicate. So ginaid ng Diyos ang mga writers na ito ng Bible para nang sa gayon, yung isusulat dun sa gusto niyang ipalimbag, dun sa sacred na libro na bubuin niya para sa atin, ay yung kung ano lang ang sinabi niya. Kung ano lang yung sinabi niya. So hindi mailalagay sa Bible yung hindi niya sinabi. For example, gumawa ako ng libro. Ang ilalagay ko doon, yung gusto ko lang ilagay. Hindi ko ilalagay doon yung hindi ko lalagay. Sino ang author ng librong yon? Ako. Pero meron bang ibang salitang nakalagay doon? Oo. Pero ako ang nagpalagay doon. Kasi may gusto akong ituro sa pamamagitan ng mga authors, ng mga tao, ng mga pangyayari na inilagay ko doon sa librong sinusulat ko. Kaya ang tawag sa Bible ay Word of God. Kahit na may tao pa dyan na sumulat, kahit nagsalita pa yung hayop, kahit nagsalita pa ang demonyo, hindi mailalagay yan ng hindi ipinalagay ng Diyos. Okay? Kaya ang Bible ay Word of God. Kaya ang Bible ay Word of God. Ang Bible hindi naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ito ay salita ng Diyos. Kasi ang Diyos, ginaid niya supernaturally yung mga authors, yan ang tawag sa inspiration. Ginaid ng Diyos, yung Spirit, di ba? Ginaid ng Holy Spirit, ang mga human authors para maisulat yung gusto niyang ipasulat. Yung ayaw niyang ipasulat, hindi na isulat yon. Yung ayaw niyang ipasulat. Okay, bigyan ko kayo ng example. Hindi ko na nailagay dito. By the way, magkakaroon tayo ng magkakaroon ako ng mga webinars. Mura lang yun, mga 30 pesos lang yun. Para sa church natin, para tungkol dito sa bibliology, eschatology, para lahat, sana makapunta kahit babaan ko pa. Tingnan natin, sponsor natin dito, tapos makapunta lang tayo kay 25 pesos. Basta make it sure, matututo yung mga members natin. Okay, Bibliology 101, tapos Eschatology 101.
Sa mga tapos na ng SOD SOD 3, hindi sa lahat pala ng member natin. Sa SOD 3 lang. Lahat ng natapos na ng mga members natin, lahat ng nagba-Bible school, mga pastors, pwede umatin dito. Okay? So, ginaid ng Panginoon, ay by the way, yun pala. Bigyan ko kayo ng example. Sige, buksan yung Bible ninyo sa Revelation chapter 10 verse 4. Revelation chapter 10 verse 4. Tingnan ko lang kung tama ito. Tama. Revelation chapter 10 verse 4. Sabi diyan, and when the 7 trumpets spoke. Meron ba sa inyo ibang translation? Yung paraphrase na version. Kahit kahit Tagalog. Sige, pakibasa. Tingnan nyo para ano. Tapos unmute nyo lang. Tapos unmute nyo. Tapos mute nyo na lang pagtapos yung salita. Magbasa. Basa. Revelation chapter 10 verse 4. Okay, meron na. Mas Tagalog po. Sige. Mr. Edward. Isusulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mo nang isulat. So, napansin mo? May narinig siya. I was about to write. Magsusulat na sana siya. Kaya lang, sabi ni Lord, huwag mong isulat. Yan ang Bible. Kahit na gusto mong isulat, hindi pinasulat ng Panginoon, kaya inspired yan. Hindi yan gawa ng tao. Gawa ng Diyos yan. Kung ano lang ang gustong ipasulat ni Lord, yun ang masusulat. Marami pang ginawa ang Panginoon, pero kung ano lang ang gusto niyang ipasulat, yun lang ang masusulat. Maraming pwedeng maramdaman ng tao nung panahon na isusulat yan. Dahil inspired, yung author na yon at that time nung sinusulat niya, hindi niya maisusulat yon. Pero kapag halimbawa may nararamdaman siyang gustong isulat, kaya lang ayaw ni Lord, hindi masusulat yun. Inspired nga Guided by God. Kaya reliable ang Bible. Hindi natin masasabi na mere human act lang ito. O kaya out of emotion lang, o kaya research lang ng tao ito. Hindi ganun kasimple yon. Pwedeng nag-research, kaya lang yung isusulat pa rin na nag-research tulad ni Luke, yung gusto pa rin ipalagay ng Panginoon. Kahit gusto nila, kung ayaw ni Lord, hindi mailalagay dyan sa Bible. Kaya ang Bible ay Word of God. Because God supernaturally guided the human authors of the Bible to write exactly what He wanted to communicate. Yun ang ibig sabihin ng inspiration. Okay? Ano pa? Yan. Yung Greek word dito na ginamit, yung all, yung katulad nga, sabi ng ibang mga tao, di lang si Pastor Ed Lapis, maraming tao doon. Saka pati na siguro sa mga nag-like, liban kay Mark Galan, okay na yun bigla niyang binura na Kaya praise the Lord. Sabi ko nga, actually si Mark, maintindihan ko pa yun Saka yung kung meron man tayong ibang mga disciples na nag-like doon, ang hindi ko maintindihan, yung ibang mga pastor na nag-Bible school. Buti na lang, di ako naging teacher sa bibliology. Tapos basta-basta na lang ilalike. Pwedeng, dalawang bagay. Pwedeng alam niya naman talaga, kaya lang hindi niya binasa. Dahil siyempre, Pastor Ed Lapis, like mo na lang. Kaya ingat kayo doon. Think before you click. Think before you click. Hindi porket okay, kilala, i-click na lang basta-basta. Hindi ko maintindihan doon. Yung mga pastor na nag-aaral ng mga seminary, matagal na nagtuturo, tapos bigla mong paniniwalaan yon. Okay? Ang Bible ba talaga ay nagko-contain lang ng salita ng Diyos o salita ng Diyos yung kabuuan nito? Nung sinabi dito, all scripture, nung sinabing all, ang ibig sabihin ng all na yan, yung word na all sa Greek, ay individually and collectively. Okay, yan yung all. Tapos yung scripture na binanggit dyan, ang ibig sabihin ay graphe. Used to denote either the book itself or its content.
So yung buong mga librong yan sa Bible at yung content niyan ay inspired. All inspired. Kaya dyan natin nakuha yung sa theology natin na verbal plenary. Etong verbal plenary na ito, ang ibig sabihin, the Bible is inspired verbally, every words, not just the ideas, and completely. Plenary means unqualified, absolute. Ibig sabihin, lahat. Hindi qualify lang, hindi iilan lang. Ibig sabihin, lahat. Kaya verbal, plenary. Individually, and collectively. So, sinabi ko nga, kasi ang point ni Pastor Ed Lapis doon, kahit na ang dating daan, may salita dyan ng demonyo, salita ba ng Diyos yun? May salita dyan yung magnanakaw, salita ng Diyos ba yun? Tama, kapag ganun yung parang logic na pinapalabas, mapapaniwala talaga yung tao. Pero mali siya. Sisirain mo ngayon yung salita ng Diyos. Practically lang, sinabi mo pala, kinakailangan yung word of God lang, yung salita lang talaga na may God saith the Lord. Una, ititanggalin mo na yung Book of Esther. Isa sa mga pinakahuli na nalagay sa canon of scripture. Pag sinabing canon of scripture, yan yung 66 books of the Bible. Pag sinabing canon, ang ibig sabihin yan, rule. Kasi bago na ilagay yan, may rule na ginawa. Paano mailalagay yan dun sa Bible? Ang pinakahuli dyan, sa canon of scripture, dun sa 66, ay yung Book of Esther. May point naman yung mga taong oppose dito. Isa sa oppose dyan, na ayaw niya talagang ipalagay, si Martin Luther. At maraming mga church fathers na ayaw talagang ilagay yung Book of Esther. Kaya lang lumusot siya. Anong point nila muna ng mga against? Kasi wala kang mababasa na word na God sa Book of Esther. Wala. Hindi sa paraphrase ha. Sa mga literal versions, never mong mababasa yung word na God sa Book of Esther. Ngayon, paano mo nga ngayon ilalagay dyan? So, ang point dyan, hindi porket hindi mo nababasa, literally, hindi mo nababasa yung word na God, wala na si God. For example, di mo rin naman mababasa yung word na Trinity sa Bible. Bakit ka sila naniwala sa Trinity? Hindi din naman nabasa hindi naman nakita doon, word for word, yung word na God, na Trinity, di ba? Ganun din sa Bible. Yung word na Bible, hindi mo rin naman talaga nakita yan doon sa text natin ngayon sa English na mababasa mo, wala rin naman. Pero bakit ka naniniwala? Napansin niyo po? Kasi, di man literal na nandoon, pero nandoon yung aral. Yung aral na, nandoon yung ibig sabihin. Nandoon eh. Wala man, hindi man natin makikita literally yung word na Trinity, pero nakita natin, Diyos si Kristo, Diyos ang Ama, Diyos ang Holy Spirit. Ano, tatlo Diyos? Hindi. Sinabi din ng Bible, isa lang ang Diyos. Paano ngayon yun? O di yun yung Trinity. Ibig sabihin, one God in three persons. Yun yung meaning. Yun yung lesson na tinuturo doon sa Bible. Gayon din naman, hindi mo man mabasa yung word na God sa Book of Esther. Kaya lang, historically, makikita natin, kinukote siya ng ibang mga authors. Tapos never siya nag-contradict dun sa ibang mga accepted na dun sa canon of scripture. Dun sa 65. Hindi nag-contradict dun ngayon. Kaya lang may opposed man, pero may mga pro din naman dito ng mga church fathers. So pasok siya ngayon. Kasi kwento rin siya si Book of Esther sa ibang mga books. Ngayon, pumasok siya. Yun yung ibig natin sabihin doon. Okay, so lahat ng lahat ng nakalagay diyan, meron ka ba nakitang salita diyan? Kasi ang point natin yun di kung puro word lang pala may nakalagay, sabi ni Lord. Yan. Sabi ko, ayun pala, kailangan. Sabi ko. Ayun lang ang isusulat. Di wag mo nang ilagay si ano diyan. O tama, wag mo nang ilagay yung word ni Satanas. Wag mo nang ilagay, nagsalita yung asno, di ba? O wag natin lalagay yon. Wag na rin natin ilalagay sinabi ng mga demonyo, masamang spirito. Pero wag mo na rin ilagay yung sinabi ni Paul, ni Peter, ni John. Ilan pa kaya matitira? Ilan pa kaya matitira? Kita natin. Kaya lang hindi naman ganun Kasi naniniwala tayo dito that all scripture is God-breathed. Verbal, plenary. Verbal, verbo, ibig sabihin salita, at pangkalahatan. Ibig sabihin, bawat salita at lahat ng nakalagay dyan ay inspired.
Ibig sabihin, galing kay Lord. Lahat yan. Kaya ang tawag doon ay salita ng Diyos. Okay? Minsan, alam mo, sabi ko nga, salamat din sa Lord, dumadating yung mga ganitong pagsubok sa faith natin. Why? Kapag hindi ginawa ni Pastor Ed Lapis yun, hindi natin masyadong matututukan. Hindi mabibigyan ng halaga. Hindi natin pag-aaralan kasi natural lang eh. Napansin na, hindi ko sinabing tama ang ginawa niya. Pero yung maling ginawa niya, magiging tama ngayon para sa atin. Magiging kapaki-pakinabang para sa atin. Hindi ko sinabing tama yung ginawa ni Judas, na panghuhudas kay Jesus Christ. Pero hindi niya alam, naging pakinabang siya sa plano ng Panginoon. Nakuha natin yon. Hindi ko sinabing tama yung ginawa ng mga kapatid ni Joseph. Pero, ginamit yung maling ginawa nila para sa kapakinabangan ni Joseph at ng Panginoon. O ngayon, napag-aaralan natin sinasabi ni Pastor Ed Lapis, natututukan ngayon na pag-uusapan. Kung hindi nangyari yun, di wala. Gayon din naman sa Pinoy versions. Sabi ko, deserve ng Pinoy versions na igalang. Pero deserve din ng Pinoy versions ng critic. Ano yun? Basta-basta mo tatanggapin? Tatanggapin ko ba yung basta-basta? Maganda may critic. Kasi kapag walang critic yan, tatanggapin na lang natin ng ganun-ganon, salita ng Diyos yan, hindi basta-basta yan. Kaya sa akin, sabi ko nga sa iba, tingnan nyo na blessing yon. Kasi kapag hindi mo tinignan na blessing yan, ay hindi, basta. Hindi ka mag-aaral ngayon. Dahil may kumana sa'yo, may bumanat, mag-aaral ka ngayon. Hindi na lang, hindi, basta, salita ng Diyos. Anong basta? Hindi pwede basta-basta. Kailangan may proof ka. Kailangan. Kaya sabi ko nga kay Pastor Paulo Serrano, kailangan, alam mo sasagot mo. Hindi pwedeng haka-haka, hindi pwedeng kuro-kuro, hindi pwedeng emosyon mo lang. Ang ibibigay, maganda na ituturo ko sa Campus Conquest, how to conquer the new normal. May mga hindi talaga makakakayanin pumasok sa promised land eh. Kasi may mga maling mindset sila. Papakita ko din yung tama, papakita ko yung mali para makukonquer natin ang new normal. Isa doon, subjective. Kaya hindi nakapasok, puro emosyon. Kapag puro emosyon lang, whether tama o mali, dalawang bagay emosyon na, hindi, mali yan. Sa kabilang banda lang, hindi, tama yan. Parehong emosyon. Anong proof? Napansin nyo? Kaya hindi matibay yung both side. Kahit na nasa tamang side o maling side, kapag hindi natin alam kung paano natin i-defend, pareho pa rin weak. Kaya ang kagandahan sa atin ngayon, gusto ko matrain sa atin yung mga leaders natin ngayon na maging matibay dito. Matibay na kayo dito. Hindi na lang, pag narinig nyo si Eli Soriano, paano mo ngayon masasabi? Nasalita ba ni Lord yan? Si Satanas? Yung nagsalita? Hindi niya salita yan. Ngayon, alam na natin i-defend ngayon. Buti na lang. Yung kalokohan mo, pakinabang sa amin ngayon. Yung pagkakamali nyo, pakinabang sa amin ngayon. Okay? Kaya yung mga ibang critics natin, kunan nyo ng lesson. Kumbaga, minsan nakakapikon man, pero, teka lang, bago pikon maramdaman ko, kunan ko nga ng lesson tong taong to. Kakahuyan ko nga to. Malaking parte ng buhay ko sa mga critic, ganun ginawa ko sa kanila. Minsan, siyempre, may tao tayo na pipikon minsan ako, pero sabi ko, Lord, dagdag ng maturity ng konti. From now on, may konting pikon, pero kukunan ko tong mga to. Anong makukuha ko dito na lesson sa mga damuhong ito? Ang makukuha kong lesson dito sa mga tampalasan na to. Bago ako mapikon, kasi baka hindi na ako mag-aral sa sobrang pikon ko, magmurahan na lang kami. Teka lang, kakahuyang ko tong taong to. Ano ba yung point niya? Ano ba yung logic niya? Di ba? Kuhaan mo siya ngayon. Mayala ka. Mas magiging matalino pa tayo kaysa sa mga taong yun. Kung baba mo na konti, pero alam mo, humuhugot ka na pala sa kanya. Susunod, mas matalino ka na. Kaya mas alam mo na. Okay? So, ang salita ng Diyos, verbal plenary, individual, collectively. Bawat salita, bawat tuldok, heaven and earth will pass away.
But my word will never pass away. Bawat kuwit, bawat tuldok, sabing ganun, hindi mawawala. Sabi ng Biblia, yun ang verbal plenary. Kahit sino pa nagsalita dyan, dahil si Lord ang nagpalagay dyan, siya ang may akda niyan. Kaya ang ibig sabihin, salita niya. In-expose niya lang si Satanas, ginamit niya lang yung mga kung sino-sinong salita, at siya ang nagpalagay dyan. Ngayon, ito pa. Kapag nakausap kayo ng isang matalino, sabihin na natin, thinker din, hindi basta-basta papasa tong verse na to. Hindi basta-basta papasa. Ang papasa lang, Old Testament. Anong logic? Sino nagsasalita dito? Si Paul. Calcotelo. Hindi, si Paul. Apostle Paul. Okay? Na ilimbag, may New Testament na ba ditong naililimbag nung panahon na yon? Wala pa. So ang unang lalabas sa isip, yung scripture dito na binabanggit, yung all, ay Old Testament. Therefore, hindi kasama ang New Testament dito. Hindi kasama. Paano mo ngayon? Kaya may mga tao hindi naman tinatanggap yung New Testament. Paano tatanggapin ng ibang Hudyo yan? Old Testament lang sila. Hindi naman nila tinatanggap yung ibang Bible natin sa New Testament. Paano tatanggapin yan ng ibang mga Christian? Sabi dito, paano mo ngayon ipoprove na pati New Testament ay inspired? Kasi maraming mga lumang relihiyon, di sana ngayon, yung mga Hudyo, na naniniwala sila sa inspiration ng Old Testament. Pero, sa kanila, New Testament. Ngayon, paano mo mapoprove na inspired din, na Word of God din, ang New Testament? Yun ngayon ang issue dyan. Ngayon, marami nag-PM sa akin after nung History Makers Forum. Hindi ko sinagot. Sabi ko, bigyan ko kayo ng assignment. Okay? Bigyan ko kayo ng assignment. Hanapin nyo yung word na scripture sa New Testament at tignan nyo saan na tumutukoy yan. Lahat ng scripture, Word of God, na makikita nyo sa New Testament, tignan nyo muna kahit sa letters lang muna. Pero maganda sa buong New Testament, unahin mo muna yung Pauline epistle, yung mga Pauline letters, tapos yung general letters kay John, ganon, sa iba't ibang mga letters, titignan natin na yung word na scripture, pang past, pang present, saka pang future. Pero dito, bigyan ko po kayo ng example, paano natin mapuprove ngayon na pati New Testament ay inspired din. Okay, in fact, sabi ko dito, Paul recognized the authority that his words, yung salita niya, had in the church. May authority yung sabi niya sa church. Take for example what he said to the Colossians. Ano yon? Colossians chapter 4 verse 16. And when this letter is read among you. Ano yon? Ano letter to? Colossians. Yung sinabi niya. Colossians 4:16. And when this letter is read among you, sa church sa Colossae, have it also read in the church of Laodiceans. Basahin nyo sa inyo, pabasa nyo din sa Laodicea, and you, for your part, read my letter that is coming from Laodicea. So sinasabi dito ni Paul na yung letter na ito ay may authority. Kasi siya na rin nagsabi, kung ako lang ang may gawa niyan, o anghel din yan, tawiliwas sa pinapaturo ng Panginoon, sumpain, sabi niya sa Galatians. Ngayon, ipapabasa mo. Ibig sabihin, inspired tong letter na to. Yung mga letter niya. Okay? Isa pa. Likewise, Peter made an interesting comment about Paul's writing. Peter, nagkaroon siya ng comment dun sa letter ni Paul. Sa mga sinusulat ni Paul. Peter yan nauna kay Paul. Sabi nga 2 Peter chapter 3 verse 16. As also in all his letters, referring to Paul, in all his letters, speaking in them of these things, in which are some things are hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of the scriptures, to their own
Peter po called Paul's writings scripture. In turn, Paul called scriptures God-breathed. And Jesus said, the scripture cannot fail. Okay? Napansin natin, sila alam nila itong mga letter na ito ay scripture. All scripture is God-breathed. Kaya nga dun sa exegetical paper na ginawa ko, yung scripture na ito ay hindi lang siya Old Testament. Kapag logically, yung pangkaraniwan, unang tingin mo pang Old Testament. Pero sa kabuuan nito, kasama dito yung mga sinulat ng mga New Testament writers. Biro yung mapapabasa mo sa church, tapos kinonfirm na itong mga ito na scripture yun. Kaya ang lahat, tama itong verse na ito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Nung linggo, may nagtanong sa akin, sino ba yun? Linggo ng hapon yun, nasa church ako eh. May nagtanong daw sa kanya, paano daw mapagkakatiwalaan ng Bible? Tao lang ang sumulat. Di ba? Paano daw magkapagkakatiwalaan? Tao lang daw ang sumulat. Teka lang, una, malinaw na to. Hindi tao lang. Ginamit lang sila ni Lord. Pero ginamit yung tao, paano mo daw magpagkakatiwalaan? Una, sabi ko, kaya tao ang sumulat kasi tao ang babasa. Kung manok lang sana susulat, di manok sana pinasulat ni Lord. Kung baboy sana babasa, di baboy sana pinasulat ng Panginoon. Kaya lang tao ay liligtas niya, kaya tao yung ginamit niya, pinasulat niya. Ang hirap naman basahin yan kung sulat manok yan. O kung sulat baboy yan. Mahirap basahin dahil tao babasa, tao ginamit ng Panginoon dito. Na under ng kanyang kapangyarihan nung sinulat itong mga ito. Okay? So yun, yung salita ng Diyos. Kaya ginamit talaga yung human authors, yung wisdom nila, ginamit yung katauhan nila, ginamit yung pagkatao nila nitong mga ito. Tapos sinabi daw nila, may mga nagsabi pa pala na mali daw yung Bible. May nagsabi daw, mali daw yung Bible kasi tao lang daw ang sumulat. Sabi pa lang ganun, basta mali ang Bible. Tao lang ang sumulat. Sabi ko naman, anong mali sa Bible? Di ganito gagawin mo. Sabi mo sa kanya, i-quote mo yung quote mo yung Ephesians chapter 6. Ano nakalagay doon? Igalang mo yung ama at ina. Tanong mo dun sa nagsabing mali ang Bible, mali ba to? Igalang mo yung ama at ina? Mali ba to? Ano sasabihin niya? Siyempre, tama yun. Lalo na pag magulang. O, yun na lang. Huwag ka na lang dun eh. Sa 10 Commandments ka na lang. Ano nakalagay sa 10 Commandments? O, huwag na lang yun sa Diyos. Bawal ang pumatay. Mali ba to? Sabi ko kanina mali. Sabi mo kanina mali ang nakalagay sa salita ng Diyos. Bawal ang mga lunya. Mali ba to? Do not covet. Sabing ganon. O, mali ba to? Bawal magnakaw. Mali ba to? O, sabi mo mali. Paano naging mali ito? Ngayon sinasabi mo tama. Alam mo kasi maraming mga tao, namana lang nila yon at narinig lang nila yung mga yon. Yung mga bagay na sinasabi nila ngayon, but they have no proof. Na naman proof. Kaya nga sabi ko nga sa mga haters ng Pinoy version, pag-aralan nyo munang maigi bago nyo sabihin na mali. Paano naging mali? Porket nag-Taglish, mali na. Okay? Ano pa daw? Sabi nila, parang Jejemon. Actually, welcome ko na yun ngayon eh. Kasi ultimo sa mga simbahan eh. Actually, kahit sa church natin, maraming hindi naman tanggap yan eh. Hindi lang nagsasalita. Kasi parang nabababawan, nabababuyan. Kaya lang, kailangan lang nila ng paliwanag. Tulad nga sabi ko sa forum noong nakaraan, pag Taglish ba baboy na agad? Ngayon, sino sa atin dito nagtataglish? Wala naman eh. Ay, wala na. Sino sa atin dito hindi nagtataglish? Hindi nagtataglish. Lahat naman eh. Nakapagsalita na ba kayo ng straight na Tagalog? Wala naman eh, di ba? Pansinin nyo, pati yung mga number 1 na critic ng Pinoy version, lahat naman sila nagtataglish eh. Di baboy ka rin. Nagtaglish ka eh. So pati yan, bago nyo i-check, sabi ko sa kanila, tignan nyo yung tinaglish ba na yan
Kaya lang, okay din lang sa akin yung may mga critic para i-check ng mga gumawa. Dahil may critic, pag-aaralan nilang maigi yan ngayon. Okay? Pag-aaralan nilang maigi. I-charge ko lang to. Makakatulong din minsan yung mga critics na yan, lalo na yung mga matatalinong mga critic, makakatulong yan para ma-polish ang isang project. Para ma-polish ang isang project. Whether mga talagang padala ng demonyo yung mga yan, o kaya padala ni Lord yung mga yan, para yung blessing yan. Kung iti-take natin yan positively. Kaya lang ang point ko nga, i-check nyo munang maigi. Paano man nasabing mali? Yung bagay na yan. Porket tinaglish, mali lang naman. Di ba may binasa nga ako sa HM Forum nung nakaraan. Sa inspiration din yun eh. Yung 2 Peter 1:21. Di ba yung nag-guide? Taglish yun. Pero tama yun sa Greek. Yung phero, na yung Greek word dun eh, nag-guide. Ang Holy Spirit ang nag-guide. Tama yun. Anong mali dun? Tama naman. Kasi all scripture is God-breathed. Okay, ngayon. Malinaw na pati New Testament. The Bible is the Word of God. Paano natin masasabi? Ilang mga evidences. Number 1, ito yung internal evidence. Unity. Unity, 3 kontinente, 3 lingwahe, 40 plus na authors. Hindi magkakasabay. Hindi naman magkasabay sila, sila Samuel, saka sila Peter, sila Paul. Pero ang salita ng Diyos, may unity. Ipinipreach si Kristo, nagkakaisa sa kalooban ng Panginoon. Magkakaibang lugar, magkakaibang lingwahe, Hebrew, Aramaic, Greek, 40 plus na authors, but may unity? Kakaibang libro to. Hindi tao lang to. Si Lord ito. Ano pa? Prophecies? Marami yan. Pero 300 prophecies nagre-refer kay Jesus Christ. Mula sa Old Testament. Na almost na-fulfill na ngayon. Nung ipapanganak si Lord, ibuburo ng Panginoon, mamamatay si Lord, nakalagay na yan sa Old Testament eh. Natupad ngayon pagdating sa New Testament. Grabe yan. Yung prophecy dyan. Nangyayari. Authority. Change lives. Ang daming buhay ang nabago at nababago pa hanggang ngayon dahil sa salita ng Diyos na yan. Yan yung internal evidence na hindi tao lang to. Kilos ni Lord to. Project ni Lord to. Ang Bible. Salita niya yan. Dahil may unity, yung prophecies na nagkakatotoo, na napakarami, authority changed lives. Ang dami. Ultimo sila Martin Luther, sila Zwingli, yan, mga reformers yan, mga yan. Sila Calvin, ayan. Sila John Wesley, na mga pari dati, tulad ni Martin Luther. Bira, tagal na naming nag-preach. Hindi pa pala kami born again. Nabasa nila sa Book of Romans, nabasa nila sa Bible. Kailangan pala ma-born again. Kailangan pala mangyari yon. Bago ngayon ang buhay nila. Napansin niyo po, importante siya. Ano naman yung external evidence? Historicity. Okay, dun sa mga trainings natin, papakita ko to. Lahat. Sa history. Paano dati yung hindi nila pinaniniwalaan, yung pinaniniwalaan na nila. Hindi daw totoo ang Hittites, sabi ng history. Kaya lang nakalagay sa Bible may Hittites. Ngayon, nag-research sila, mga archaeologists, nag-research, ay pambira. Nag-i-exist pala to, may nakuha silang mga ginto, mga papers dati, na may mga Hittites pala. Totoo pala. Tagal na nakalagay sa Bible nun. Kung binasa nyo lang sana. Kakaiba to. Di ba? Ang tagal na panahon, pinaniniwalaan na ang mundo ay flat. Until now nga, may naniniwala pa rin nun eh. Pero hanggang sa matuklasan nila, na ang mundo ay bilog pala. Kaya lang, tagal na panahon, sinabi na sa Isaiah yun. Na ang Bible ay, na ang mundo ay bilog. O sphere. So ang history, pinatutunayan yan, mula noon, pinatutunayan yan, yung salita ng Diyos. Truthfulness, accuracy, yung mga best documented book in history, pinatutunayan yan, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos.
Ano pa? Indestructibility. Pinangako ni Emperor Diocletian, uubusin niya daw ang Bible. Eh, patay na siya. Yung Bible, di pa rin namatay. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mamatay na kayong lahat. Sabi ni Lord. Pati sa mundong ito, ang salita ko, hindi mamamatay yan. Hindi mawala. Voltaire, isang French na leader doon sa panahon nila. Sabi nila, magiging obsolete din daw ang Bible. Oh, ay maganda niyan, 1800s. 50 years after ng kamatayan niya. Naging limbagan ng Bible yung bahay niya. Pambira, pinahiya siya ng Diyos. Yung hindi naniniwala sa Bible, na gustong ubusin ng Bible, naging printing press yung bahay niya. Yung Geneva Bible na version, doon print sa bahay niya. Grabe, indestructibility ng Bible. Marami nang gustong sumira dyan, pero hindi nila nasira ang salita ng Diyos. Ano ba? Ang Bible, maniwala kayo, pinakamatinding bestseller ang Bible. Ang benta ng Bible ngayon, nasa 5 million copies na. 5 billion copies. Wala makakabura dyan. Ano meron dyan? Kasi yan ay salita ng Diyos. Therefore, we have a reliable Bible. Reliable ang salita ng Diyos. Ngayon, paano natin mapapatunayan na yung kopya naman natin ngayon ay reliable? Ito ang inspired ay yung original na pinagsulatan. Ito, sa training na lang natin yon. Sa webinar ko na lang ilalagay lahat yon. Pero bigyan ko kayo ng view. Dito, panoramic view. Ang inspired ay yung unang sinulatan. Bawa, ako si Paul. Ito yung papel ko ngayon. Papyrus. Galing sa papyrus. Ano yun? Halaman yun. Sinusulat ko. Yun ang inspired. Okay? Yung iba, ay hindi na. Kasi yung iba, binababoy naman, di ba? Kita nyo, nakabili na ba kayo ng Bible kulang ng page? O kaya mali spelling? O paano mga sabi inspired din yan? Okay? Pero yung pinagkuhaan, inspired yun. Inspired. Kaya lang, paano mo malalaman na reliable? Kaya lang, yung nakasulat doon, mabigat yun. Katotohanan pa rin yun. Okay? Yung nakasulat doon, yung mensahe nun, inspired yun. Naniniwala ako doon. Inspired yun. Okay? Kaya lang, ito kasi ang sistema. Paano ko malalaman na yung ibang versions natin ngayon ay reliable? Okay? Sinabi ko nga doon sa forum nung nakaraan, yung sinulatan ng original na author, ang tawag doon, autograph. Okay. Para maipabasa yan at maipakalat, kinakailangan ng kopya. So gumawa yung mga scribes ng mga kopya. So etong si original, bawa ito yung original na sinulatan ko. Nagpalimbag sila ngayon, kinopya yan ng marami. Ang tawag doon sa mga copies na yon, manuscripts. Autograph, manuscripts, o apograph. Manuscript o apograph ang tawag doon. Paano ko malalaman na reliable yon? Because of the culture at takot nila sa Diyos. Halimbawa, matatapos na yung Book of Matthew, pero mali yung nasulat sa dulo. Imbis na period, kama nang nailagay niya, pupunitin nila yon. Tapos susunugin nila. Ganon katindi at ganon kagalang ang kultura ng mga scribes. Nagsasalin. Isa pang ginagawa nila, pag nagkamali, rule yun, bura agad. Pag nagkamali, bura agad. Hindi pwede, bura, tapon agad yun. Hindi bura, tapon agad yun. Kasi paniniwala nila, susumpain sila ng Diyos eh. Buwiroy mo, sumpain ka ng Diyos sa buong pamilya mo. Okay? Ano pa? Yung gitna ng sinusulat nila, ninanamberan nila yan eh. Yung original na pinagkopyahan nila, saka yung bibilangin nila yon. Tapos i-check nila ngayon pagkatapos nilang isulat. Kailangan magtutugma yung numero ng original sa kanong gawa nila. Kailangan kopya-kopya. Ganoon sila dati. So napakatindi. At marami pang kaya yung mga manuscripts na nagawa, na pinagkuhaan ng mga natin ngayon, ng mga kopya natin, ay reliable. Okay? Hindi nakakatakot. Ngayon, paano ngayon yung
yung pamantayan o kaya pamamaraan ng pagkopya ng translation. Meron dalawang uri. Ito, kinuha ko to sa introduction. Sabi ko nga dun kahit sa NIV, basahin nyo kasi yung introduction. Pati dun sa New Testament Pinoy version, basahin yung introduction para naiintindihan. May dalawang basic approach, sabi doon nila doon, o paraan ng pag-translate. Kapag ang emphasis ay ang form o anyo ng Greek, na siyang biblical language sa New Testament, tinatawag itong formal translation o form-based. Ibig sabihin, pag ganito ang approach, sunod ang translation na ito sa form ng Greek. Halimbawa, pag noun ang ginamit sa Greek, okay, sa original, noun din sa translation. Pag verb ang ginamit doon, verb din. Kaya ang tawag dyan ay literal translation. Yung form-based na sinabi nila dyan ay literal translation. Pag noun, noun din. Pag verb, verb din. Yun yung una na category. Pangalawa, ang pangalawang approach ay tinatawag na dynamic translation o meaning-based. Dito pinapalabas ng translation ang kabuuan, ang kahulugan ng Greek text at hindi ang anyo nito. Mas madaling maintindihan ang Bible pag meaning-based. Ito ang ginamit na approach ng Pinoy New Testament. So, ibig sabihin, actually, ito yung dynamic Ayan, dynamic na nga. Dynamic translation, meaning-based. So, hindi paraphrase ang New Testament. Pinoy version, yung Taglish na yan. Hindi paraphrase yan. Nakatulad ng the Message version, hindi, dynamic yan. Kaya lang, meaning-based. Halimbawa, kapag hindi nila maipaliwanag, maipalabas maigi yung meaning ng verb na yon dun sa Greek, meaning-based. Sasabihin nila ngayon kung ano ang ibig sabihin dun sa translation. For example, Theopneustos. Ano ba to? Anong gagawin? Inspired by God. Ilalagay nila. Hindi mo siya kinuha na literal. Pero yung meaning niya, yun ang inilagay mo doon sa translation mo. Okay? Ibig sabihin, mauunawaan ngayon ng bumabasa kung ano ang ibig sabihin ng Theopneustos na yon. Inspired by God. Kaya ang tawag doon, dynamic translation, meaning-based. Mali ba yun? Tama, yun din ang ibig sabihin noon. Sinabi lang yung meaning doon sa translation. Tinatlong salita lang, dinalawang salita lang, o inapat na salita lang para ipalabas yung isang salita doon sa original. Sabi naman ng iba, di ba sabi ng Bible, bawal magdagdag, bawal magdawas. Di mo naman dinagdagan, di mo naman binawasan. Translate mo lang. Ang ibig sabihin ng Bible na dinagdagan sa kabinawasan, yung turo ni Lord, dinagdagan mo, binawasan mo. Ay, hindi ito. Hindi ito, wala yan. Ginanon mo. Yun ang ibig sabihin nun. Pero it doesn't mean pinaliwanag mo siya, nagdagdag, nagbawas ka na. Hindi yun ang ibig sabihin dun sa verse na yun, na dagdag, bawas. Okay, kasi ultimo si Jesus Christ, minsan di buo yung tinuturo niya Yung kalahati ng law ang ituturo niya ng Ten Commandments. Minsan naman, yung love God lang ituturo niya. Minsan love people lang. Tinuturo niya. Kapag ikaw ba nag-explain, dinagdagan mo ba, binawasan mo? Kapag yung aral, yung turo, tinanggal mo, yun ang ibig sabihin nun na nagdagdag, nagbawas. Okay, so yun. Meaning-based So parehong okay to. So kapag nag-aaral, maigil, bawa gusto mo lumalim-lalim kay Lord, yan lang, di mo masyado maintindihan, form-based ang lagay mo. Para ikaw mismo magre-research. Pero kapag meaning-based, ayan, sinabi niya na yung ibig sabihin ng verb na yon o nung noun na yon. Halimbawa, yung word na sa Matthew 28, porumai. Ang nakalagay, yung ano pala yon, sorry. Go pala yon. Yung matechosate. One word yun, di ba? Ang hirap, sabi ng mga translator, ang hirap ilagay sa isang salita verb yun sa Greek. So nilagay ni NIV, make disciple. Mali ba yun? Hindi. Ayun talaga ang ibig sabihin nun. Dinalawang salita niya lang para maintindihan yung isang salita dun sa Greek. Pero yun din yun.
Meaning-based ang tawag doon. So yung Bible na binabasa natin ngayon is reliable. Okay? Reliable siya. Mapa form-based o mapa meaning-based, yun din yun. Ngayon, bago ko iwan to, mapagkakatiwalaan, okay ba kay Lord ang translation? Okay ba kay Lord ang translation? Oo. Kasi ultimo si Jesus, okay sa kanya. Okay? Dati Hebrew. Tapos nagkaroon ng Greek New Testament. Okay ba kila Paul yun? Okay yun. Kasi yung Hebrew, translate sa Greek, alam niyo ba yung Hebrew Bible dati translate sa Greek? Ang tawag doon LXX. Septuagint ang tawag doon. Bakit kinakailangan i-translate sa Greek? Para maintindihan ng mga nagsasalita ng Greek yung Hebrew, na hindi na iintindihan yung Hebrew word. Inalaw ba ni Lord? Inalaw niya. May translation din po na tinatawag, yung buong Bible, translate yan sa Aramaic. Okay? Talmud yata ang, if I'm not mistaken, Talmud ang ibig sabihin nun sa kanila. Yung Aramaic, yung buong Bible. Okay? Okay ba kay Lord? Okay yun. Sila mismo yung mga apostle eh. In-approve nila eh. Okay, napansin nyo? Di okay pala sa Bible ang translation. Una pa lang, inalaw na ng Bible, inalaw na ng Diyos na translation. Because in the first place, ang Bible ay ibinigay hindi para hindi maintindihan. Ang Bible ay ibinigay sa atin para maintindihan natin. Ngayon, kapag ikaw ay nag-translate mula dun sa Hebrew at Greek at i-translate mo na yan sa Visayas, sa Visayan language, okay kay Lord yun. Basta tama ang pagka-translate para maintindihan ng mga Bisaya nating kapatid. Kapag yan ay i-translate sa mga Ilocano, okay kay Lord yun. Para maintindihan ng mga Ilocano yung mensahe ng Diyos. Ngayon, kapag i-translate mo yan sa Taglish, okay din yun para maintindihan ng mga bago tao ngayon na namumuhay sa panahon natin. Alam nyo ba, dati ultimo Greek ay ultimo English, hindi tinatanggap. Pinersecute yan si Wycliffe sa si Tyndale. Nung translate nila yung Greek language papunta ng English. Piruin mo yun, English lang, pinersecute pa. Translate din dati, yung Greek papunta ng Latin. Kaya dati, ang Catholic Church, Latin ang gamit. Kasi nga, nung Roman Empire, panahon ng Roman Empire, ang universal language ay Latin. So kinakailangan, translate mo yun sa Latin para maintindihan ng mga nabubuhay nung panahon na yon during the New Testament times. O kaya nung panahon ng Roman Empire. Tapos yung Latin, i-translate na sa English. Kaya yung Latin Vulgate o yung ibang mga salita ng Bible, by the way, yung sa Catholic Bible, Latin Vulgate galing. Okay? Yung King James Version galing sa Geneva na Bible. Ayun. Okay, pakita ko sa inyo. So, yun na, ibig sabihin muna, okay kay Lord ang translation. Kasi in the first place, sinulat ang Bible para maintindihan ng babasa. Okay kay Lord yun. Umpisa pa lang, ginawa na yon. Saka historically speaking, ginawa na yon. Bigyan ko kayo ng, eto, tignan nyo po itong maigi. Yan ang katotohanan ngayon. Para sabihin nila na King James lang dapat ang kopya, ang Bible natin, maghulos dili ka. Tignan nyo maigi ito ha. Saan ang hugot ni King James? Saan ang galing ang King James? Sa Geneva? Translate niya di ba? So yung translation ng King James Version, 1611, ay galing kay Geneva. Cruz, hindi, Geneva Bible. Saka kay Bishop's Bible. Nung tinatranslate ito, ang kopya ng mga translator ni King James, Bishop's Bible, Geneva Bible. Okay din, di ba? Okay din. Saan si NIV? Saan si ESV? Tignan niyo po yung taas. Modern English Translation. Saan ang hugot nitong mga ito ngayon? Saan sila humugot? Humugot sila dito sa American Standard na hinugutan din si King James.
So yung mga modern translation natin ngayon, kumuha kay King James. At ano ka lang, teka lang, anong problema ngayon ni King James? Hindi naman problema totally, pero may problema talaga eh. Anong problema ni King James? Ang hugot niya, Bishop's Bible lang sa Geneva. Never siyang kumuha sa manuscript. Nakuha niyo yung point? Si modern translation like NIV, hinugutan sila King James, hinugutan sila Douay, hinugutan ang American at saka English Revised Version, may hugot pa sila doon, nag-aral pa sila dito sa manuscript. Oh, tama. Hallelujah. Napansin natin? O ngayon, lagyan lang natin ng level. Sino ngayon ang mas reliable? King James o yung mga modern translation? Eh kung ako tatanungin mo, dito ako sa taas. Kasi pinag-aralan nila pati yung mga original manuscripts. Nakuha niyo yung point? Mas reliable ngayon yung dito. Kasi nagbakbakan dito yung iba't ibang mga denominations like NIV saka NASB. Kahit yung mga Jesuits na scholars ng Catholic Church at yung mga scholars ng Assemblies of God, ng Baptist Church, ng UCCP, ng Methodist Church, bago na ilagay ang isang salita dyan, pinagdebatihan muna nila bago mailagay dyan sa pamamagitan ng pag-check dito sa mga literal versions at pag-check sa mga original manuscripts. Para sa mga nagsasabi na King James only, maghulos daily sila. Tignan muna nila kung saan kinuha yung translation nila. Nakuha niyo yung point? So yung Bible natin ngayon ay reliable. Mapagkakatiwalaan natin at masasandigan natin na yung nakasulat dyan ay kung ano ang ipinapasulat ng Panginoon mula nung umpisa pa. So the Bible is reliable. Okay? So I hope na may natutuhan tayo dito lastly. To, ano na lang to, 5 minutes. Reliable minister. Ministry 101. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kaya, reliable works. Reliable yung work ni Lord, galing. Mula umpisa hanggang ngayon, talagang ginaid pa rin ng Panginoon. Pati sa history, pati yung reliability, pati yung pagiging bestseller ng libro niya, angat na angat pa rin ang Bible. Walang panama. Ngayon ang tanong naman, ay about the ministers. Paano naman magiging reliable na lingkod ni Lord? Paano ka magiging reliable? Eh, kailangan mo ng Bible. Kailangan mo ng Bible. So kapag gusto natin maging reliable minister, kinakailangan natin ng Bible. Walang servant of God na magiging matagumpay na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi siniseryoso ng salita ng Diyos. So that the servant of God, kailangan, tingnan nyo ito maigi, kailangan ng servant of God ay thoroughly equipped sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So hindi pwedeng trabaho tayo sa kingdom ni Lord but wala tayong equipping na nangyayari. Amen ng amen. Praise the Lord ng praise the Lord. Comment ng comment. Hindi naman thoroughly equipped. Weak ka ngayon. Hindi reliable yung minister. Malalaman mong reliable yung minister kapag siya ay equipped. Pag sinabing equipped, na ibibigay sa kanya kung pag sundalo ka, masasabi mong equipped ka kapag may baril ka. Kapag may mga gamit kang panggera. Malalaman mong equipped ka naman na servant of God kapag alam mo yung salita ng Diyos. Kaya nga dapat hindi natatapos sa pag-aaral ng salita ng Diyos lahat ng gusto at naglilingkod sa Diyos. Hindi equipped. Thoroughly equipped. At ang maganda dito, itong mga equipped na ito, hindi puro salita. Kinakailangan ng gawa. Ang galing. Yan ang reliable minister. Hindi lang nag-Bible school. Kaya sinabi ko, may sinabihan ako niyan eh. Huwag ka lang puro Bible school. Kinakailangan may work. May application yung ginagawa mo. Pag tayo puro attend ng seminar, attend ng mga mentoring, pero wala kang resulta. Walang good work. Hindi nagawa ang kalooban ng Panginoon.
at hindi naging tulong sa mga tao. So I hope na may natutuhan tayo ngayong gabing ito. Gusto ng Panginoon, maging reliable minister din tayo. Servant of God, na thoroughly equipped para alam ang ginagawa at may resulta yung ginagawa. May good work. Naluluwalhati ang Panginoon at nagagampanan yung pinapagawa ng Panginoon. Ito yung mga reliable works. Reliable ang work ni Lord at gusto rin ng Panginoon maging reliable tayo as ministers of God. Okay, so praise the Lord. Tayong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, for this word na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay natuto, kami po ay nabago. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala po ko may another level, Panginoon, ng spirituality, Lord. Ang bawat isa, Panginoon. I hope, Lord, na nakatulong po ito para lalong lumago ang bawat isa, para maging thoroughly equipped na ministers po ang bawat isa. Gayon din naman ang buong Amazing Hope Church, Panginoon. Yung mga disciples namin ay patuloy na tumatag, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Lord, that's why we love you, Panginoon, kasi napakaganda ng iyong gawa, Panginoon. Ang sarap maglingkod sa iyo, Panginoon, dahil tinutulungan mo kami na maging matatag at maging kapakipakinabang, Panginoon. Salamat po dahil gusto mo magkaroon ng meaning ang aming buhay, dahil hindi mo gusto, Panginoon, na nakikinig lamang kami. Gusto mo rin, Panginoon, na maging kapakipakinabang ang aming buhay. May good work, Lord. At the same time, Panginoon, gusto mo matatag kami, Panginoon. So Lord, nawa sa napag-aralan namin, ikinatatag ng bawat isa ito at naging pagpapala po kami sa maging pagpapala kami sa bawat isa at sa marami pang mga kapatid, Panginoon, sa pananampalataya. Salamat po, Lord. I pray that you bless these leaders, bless the level of their faith, Panginoon. Patuloy niyo pong patatagin ng bawat isa. Nang sa gayon, anumang tukso, anumang pagsubok, problema ang dumataan sa amin, Lord, kakayanin namin. Kasi, Lord, sandigan namin ang salita mo, Panginoon. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, any question? May question ba kayo? Question? Hindi, kahit mga pailan-ilan lang. Maaga pa naman. At ano lang, dadaanan ko lang naman yung ibang agenda natin. Sige lang. Huwag yan, i-questionin yung ituturo ko sa susunod. Hindi ba? Ano yun? I-preempt. Pero yun, kapag pwede nung ko naman turo, sasabihin ko.